Everyone says they want something real. Real connections, real effort, real love. Pero sa totoo lang, the moment things get uncomfortable, ang bilis na lang umatras ng mga tao. What's up mga ka-Wonders? It's your boy Ian and welcome back to another episode of Wonder Talks. Let's go. We live in a time where people are emotionally aware, pero emotionally unavailable. Alam ng lahat yung tamang salita, healing, boundaries, or self-care. Pero pagdating sa consistency, sa staying, biglang nawawala yung tapang. Dating today doesn't feel like building anymore. Para na siyang testing phase na walang malinaw na intent. Hindi na how do we grow together, kundi hanggang kailan ka okay sa setup na to. And I say this as someone na single na for a while. Yung klase na single na hindi na nagtatanong yung mga kaibigan mo kung may kausap ka. Diretso na lang sila sa focus ka muna sa sarili mo. Minsan, ginagawang biro, sinasabi ko, I'm not single. I'm just in a long-term relationship with personal growth. Tatawa sila. Tatawa rin ako. Pero behind that joke, may pagod din. Kasi dating in 2026 isn't just complicated. Nakaka-drain din siya. You meet someone, okay yung energy, magaan yung usapan, may depth sa simula. Tapos sa susunod, unti-unting bumabagal ang replies, nag-iibang tono, at mapapatanong ka na lang talaga, may nagawa ba akong mali? Or may mas interesting lang bang dumating? Dating apps gave us the illusion of choice. Parang ang daming options. Pero ang kapalit nun, ang ikli ng pasensya. Why work through misunderstandings kung pwede naman mag-swipe? Why explain how you feel kung mas madali namang mawala ng walang paliwanag? Ghosting became normal. Hindi na siya tinitignan bilang bastos. Nirebrand na lang bilang self-care. Yung hindi pag-explain, protecting your peace raw. Pero ang kapalit nun, may mga taong naiwan na walang sagot, walang paliwanag, at walang closure. Tinuruan na lang mag-move on kahit hindi nila alam kung ano ba talaga ang natapos. Matagal na akong single para mapansin to. Hindi talaga takot ang mga tao maging mag-isa. Ang totoo, takot sila ma-expose kung sino ba talaga sila. Takot makita yung flaws nila, yung inconsistency nila, yung version nila na palaging hindi okay. Kaya halos lahat may isang paa sa labas. Just in case, may backup plan or exit strategy. We want commitment pero ayaw ng accountability. Connections pero ayaw ng vulnerability. Love, pero ayaw ng discomfort. Kaya, ang dating ngayon, maraming kausap. Pero, konti ang tunay na connection. Minsan, binibiro ko na lang sarili ko eh. At this point, sabi ko, wala na akong type. Basta emotionally consistent, sapat na. Nakakatawa pakinggan, di ba? Pero, kung isipin mo ang baba na nga ng hinihingi, pero ang hirap pa rin hanapin. Pero, ito yung mahalagang tandaan. Kung ikaw yung taong naniniwala pa rin sa effort, sa malinaw na usapan, sa pagpili ng isang tao, kahit hindi araw-araw exciting, hindi ka nahuhuli, hindi ka demanding, at lalong hindi ka outdated. Rare ka lang. Being single for a while teaches you patience, discernment. It teaches you when to open your heart and when to protect it. Oo, may mga gabing tahimik. May mga sandaling namimiss mo na may person ka. Pero natutunan mo rin na hindi dapat punuin ng kahit sino yung space na para lamang sa tamang tao. And as C.S. Lewis once said, to love at all is to be vulnerable. At yun yung parte na iniiwasan ng karamihan. Dating in 2026 feels hard kasi real connection requires courage. At hindi lahat handang ibigay yun. Pero kung nandito ka pa rin, open pa rin, honest pa rin, handa pa rin magmahal ng malinaw, maybe the wait isn't delay, maybe preparation siya. At baka kaya ganito kahirap ang dating ngayon kasi yung tamang klaseng love hindi madaling mahanap. Pero kapag dumating, alam mong totoo. Kung natamaan ka sa video na to, hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin lang, hindi ka naghahanap ng mababaw, naghahanap ka ng malinaw, ng totoo. At kaya kang piliin kahit walang kasiguruduhan. Hindi yan kahinaan, hindi yan pagiging demanding, that's maturity. That's self-respect, and that's clarity. And as always, don't forget to like, comment, share, and subscribe mga ka-Wonders, and see you in the next one. Bye-bye.